Magandang araw po, magandang gabi kung nasan po kayo ngayong araw na to. At syempre naman, eto na naman po tayo ngayon, magko-cooking show na naman po tayo. At ang ating pong lulutuin ngayon ay ang jackfruit, kung Tagalog ay langka. O, hindi yata langka to, no? Kambis. Tambis ba yun? Meron kasing dalawang klaseng langka na alam ako. Yung isa yung langkang, yung pag nahinog, masarap kainin. No? At saka isa yung talagang inuulam, ginugulay. Pero ayon dito sa lata na ito, jackfruit, langkang hilaw. Yan, yung paborito natin kainin nung kabataan pa natin mga kainis, nung way back in 1980s, 1990s, ganyan. Pero syempre, lalagyan natin ng gata. Yan, no? Gata. Buti naman, nauso na yung mga gata na nasa lata na lang. Hindi na tayo yung alam niyo yung unang araw, di ba? Nung 1980s, bibili ka ng nyug na kinudkud sa palengke. Pipigain mo yun. Gagamitan mo ng sobrang lakas ng puwersa mo para lumabas yung katas nung niyog na kinayod, di ba mga kainags, ano? Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Yan. So, syempre, doon tayong magluluto mga kainags, ano? Doon uli, naku, naunahan tayo ng aso nating si Saya, doon sa tambayan natin sa ilalim ng punong yun. O, di ba? Pero syempre, ayusin ko muna yung mga paglulutuan natin doon. Bubuksan ko na to dito. At kukuha na ako ng luya. At mabuti na lang, meron palang nabanggit sa kasi mahal na rin na meron para siya ritong baboy na nilaga na, luto na, nilagay niya sa fridge, sa freezer, at tinow na natin mga kainags. Ano? Hihiwa-hiwain na lang natin to para pag dinala natin doon sa backyard natin, lagay na lang tayo ng lagay sa kawaling mainit na kumukulo. Isasahog muna natin to. Hindi pala isasahog. Yung gagawin natin ay susutay sa English, no? Tawag na sa Tagalog, gigisa. Yan, sa bawang at sibuyas. Pero syempre, hahati-hatiin ko muna, gagayat-gayatin ko muna. Tatanggalin ko yung konting taba dito mga kainags, ano? Para dire-diretso na yung luto natin dun sa backyard natin. At maraming salamat po pala sa mga nanood at nag-comment at nag-likes doon sa previous vlogs natin na nagluto tayo ng pritong giant na pompano sa backyard natin. Maraming salamat po, thank you. At ngayon po, syempre naman, alam niyo naman, nahihilig tayo sa pagluluto ngayon dahil gusto natin enjoy ang backyard natin na napakaganda ngayong summer ng July, mga kainags. Year 2025, oh my gulay! Ayan naman po talaga. Umpisa ko, bubuksan ko na po. Hiwain lang natin tong taba na to. Yan, no? Ayoko na masyadong mataba. Yan. Although, luto na rin naman to. Konting gisa-gisa lang. May pansahog lang tayo sa natin, sa lulutuin nating paborito nating ginataang langka, mga kainags, ano? Yan, lagyan natin dyan. Yan, no? Para merong konting pampalasa, sabi nila. Pero ayoko talaga ng mga taba-taba na ganyan. Iniiwasan na natin ngayon yan dahil sa ating kolesterol, ano? Mabuti na lang bumaba ng blood cholesterol natin kasi every year po tayo nagpapakuha tayo ng dugo. Physical examination tayo. Yan, iniwasan natin yan. To. Yan, nako. Okay na yan. Diba? Ganun lang. Para paglabas natin, ilabas na natin sa bakura natin, sa backyard natin, ready to cook na. Ready to cook. Ibig sabihin, ready nang lutuin, mga kainags, ano? Mabuti na lang, meron na tayong balat. Nakabalat na, no? Peeled bawang, mga kainags, ano? Yan. Para hindi tayo mahirapang isa rin kasi yung mga nakakabwisit magtanggal ng balat ng bawang. Pagka hindi pa siya nababalatan. Tapos sibuyas, mga kainags, importante yan sa pagsisigang natin. Yan. Pagsisigang paggigisa. Yan. Although nasanay kasi ako sa pagsisigang kaya laging sigang yung nasa isip ko no. Bawang. Yan, sarap yan, no? Diba? Menos trabaho pagkabalat na yung bawang, no? Nabili ko po to sa Asian supermarket. Sa superstore kasi wala akong makitang ganito. Buti na lang nagtanong tayo sa Asian supermarket nung pumunta tayo nakaraan. Ito nga tinuro nila sa atin, Gusto ko po maraming bawang kasi maganda raw po sa katawan ang bawang, ang benefits ng herbs ng bawang na to, no? Yan, tsaka siyempre sibuyas. Okay na po yan. Tapan natin ito, balik na natin sa lagayan.
Itong pambukas ng dilata na itong mga kainis, na napakagaling nito. No? Sa lahat siguro ng pambukas na dilata, itong pinaka-the best para sa akin. Kaysa yung ginaganon, yung dati kong ginagamit, or yung ginaganon, yung iniikot-ikot na gano'n. No? Pero ito the best mga kainis. Ano? Matagal na namin pambukas ng dilata. Siguro maglilimang taon na to. No? Yan, kasi gaganon mo lang siya. Tapos mabubuksan mo siya lahat. Grabe. Hindi ko alam kung sino nakadiscover sa family namin ito, no? Ayan na, mga kainis, bukas na agad, oh. Pulidong-pulido, panalong-panalo, walang katalo-talo, walang kahirap-hirap. Tapon natin yung sabaw. Yan. Wala nang sabaw, mga kainis, ano? Hindi na natin hati-hatiin yan. Okay na yan. Ganyang kalalaki kasi pagka naluto naman yan, medyo lumiliit yan. Saktong-sakto lang sa bunganga ko. Yan. Ito pa isa. Diba? Mabilis lang, eh. Mabilis lang siya talaga, eh. Tsaka walang sablay. Puro pasok. Ayan, okay na. Diba? Ayan, mga kinis, ano? Merong sabaw yan, no? Yan yung itatapon natin ngayon. Ito na mga kainex po, kompleto na po yung natin, ano, yung ating mga sangkap. Ito na yung kaldero ng paggagamitan natin. Pero lalagyan ko na po siya ng mantika ngayon dito para hindi na po tayo magdala ng maraming mga sangkap na dadali natin sa backyard natin. At ito po nga po pala yung gagamitin nating mantika. Extra virgin olive oil. Yan. Meron tayo niyan lagi sa bahay, ano. Tsaka hindi ko na po papakita yung brand niya kasi mamahalin po ito, eh. Yan, lagay na po natin. Yan. Yan. Ayos na yan. Okay na yan. Para lang po sa ating bawang at luya, panggisa. Mamahalin po kasi ito, eh. Kaya hindi ko po pinapakita yung kanyang brand. Baka po kunin tayong baka ma-promote pa natin, eh. Napakaswerte naman niya. Yan. Ano lang po for the vlogs lang po, ano. Mamahalin po kasi. Konting yabang. Yan, sana masakyan nyo ako mga kainags, ha. Ano lang tayo, good vibes. Yan, nilagay na po natin dyan. Konting yabang. Parang hindi po yata konting yabang yun. Parang bagyong yabang yun, ha. So tara, labas na tayo at ano muna natin pa rin yung pangluto natin, no. Kunin muna natin mga kainags sa bodega. Ayusin muna natin pala itong mga alaga namin mga pogi at maganda. Alis muna kayo dyan. Ayusin natin itong ating lutuan dito sa... Yan. Dito. Magluto tayo dito. Saktong-sakto. Napakalilim dito. Yan. Alright. Tapos kunin na natin yung ating... tabi dyan, saya. Nakaharang ka sa dadaanan ko. Baka ikaw ang maluto ko mamaya. Sige ka. Ito na mga kainags ang ating... pamatay, laban talaga, no? Portable, panlutong matibay. Lagay natin dyan. Diba? Yun, sakto. Subok na subok ang panalong lutuan. Grabe, galing. Buti na invento to mga kainags, ano? Dati, nag-ano pa tayo ng panggatong, eh. Panggatong, kahoy, diba? Pero mas gusto ko yung mga adventure, ano? Pero yung gagawin kasi natin ngayon, mabilisan lang. Yung bang mabilis ang luto kaya kailangan natin ng ganito. Pero syempre nakakamiss din dati yung mga ginagawa natin, naghahanap tayo ng panggatong, magpapasiga tayo, di ba? Yung mga panahon natin ng kabataan 1980s, no? Yan. Di ba? Saksak muna natin, lagay natin tong bala niya. Magluluto ako. Hindi para sa inyo, para sa akin to. Yan. Yan. Okay na yan. Ayos. Okay na yan mga kainags, ano? Tara, kunin natin yung natin doon. Ating kaldero. Lapag muna natin dyan para safe. Hop, alis kayo dyan. Nandiyan na po yung mga kaldero natin, ano. Kumuha lang po ako ng sandok. At ito po yung ating harapan habang tayo nagluluto po ng ginataang langka. No? Ganda, no? Ang sarap magluto. Buti naman, no? Maganda yung langit natin ngayon. Lagay na po natin ito. Naku, may langaw pa. Kung bihira, bali, lasang ano rin yan. Panlasa rin yun. Yan, lagay na po natin dito. Yan, tapos sindihan na natin, ano. Ayun. Ba, may apoy ba? Wala Ulit, one more click. Yun. Ayos. Meron na. So, hintayin lang natin, uminit yung kaldero at kawalit mantika natin, mga kainags, at saka natin andito na rin yung andito na rin po yung ginataan natin. Andun pa sa bahay yung langka. Ito muna, yung ating sasabay-sabay na natin yan.
yung ano, pagsiga po ng ano ng nitong bawang at ng sibuyas, tapos banata natin ito. Yan. So by the way, ano po, ano, kanya-kanya po tayo ng diskarte sa pagluluto, at ang gagawin ko po ngayon ay syempre yung diskarte kong pagluluto na walang lasa, na ibang klase, pero papasok pa rin po sa lalamunan natin at babagsak sa bituka natin. Ganun pa rin po ang bagsak niyan. Importante naman po ay merong lasa. Magkakaiba naman po tayo ng lasa, no? Ako kasi gusto ko ibang klaseng lasa, yung nakalakihan kong lasa na mga ulam. Yung bang ulam na mga kulang sa ingredients, kulang sa patis. Kasi nung araw wala tayong budget, no? Yung family natin ay salat sa kabuhayan, lasang asin, amoy pawis, amoy putok. Yeah. Kulang lagi ang pambili ng mga sangkap, kumbaga tinitipid. Kailangan tipidin, maghigpit ng sinturon. Kaya yung nakasanayan ko po ay matatabang na lasa. Minsan kahit pambili ng asin, wala. Doon po ako lumaki, ano? Yan. Pero syempre dahil sa kinalakihan natin na hirap sa buhay, ay natuto tayong gumapang pataas para abutin natin ang ating mga pangarap. Gaano man kahirap, gaano man katagal, importante focus lang tayo sa goal natin. Dami sinabi ng hinayupak, no? Teka muna, tingnan natin tong ating naku, pwede na mga kainags, ano? Pwede na to. Ang bilis uminit, grabe. Sabay-sabay na natin yan, no? O, ganun din yan, Yan. Ito. Naku, ang sarap talaga tingnan pagka kumukulo-kulo, no? Yung sinusutay natin, yung ginigisa nating sibuyas. Naku, bango na mga sibuyas at bawang, no? Bango mga kainis, ano? Tsaka ano, ang bilis magluto. Ang bilis uminit ng ano na to. Grabe. Halu-haluin lang natin yan. O, diba? Tapos maya-maya ng konti, lalapag na natin tong ating baboy. Tapos yung lalapag na natin yung ano dyan, yung ito naman to pala. Diba? Tapos sunod na natin yung langka mga kainags, ano? Nako. Ang bango nung ano, grabe, ang bango nung ng sibuyas at ng bawang, ano? At saka nung mamahali nating mantika. Yeah. Ang bihira, yan, oh. Konti pa. Pwede na natin siguro ilagay yung ano kasi mabango na Lagay na natin yung baboy natin. Wow, nako. Ayan, oh. Sarap lang, mga kainags, ano? Yan, nako. Palasahin lang natin. Pagka medyo kumatas-katas na yung baboy at mabango na yung amoy, ay lagay na natin yung gata natin mga kainags, ano? Tapos habang tayo ay nakatingin dito sa harapan ng buhay natin at tayo ay pakuya-kuya-kuy lang. Yeah. Ang sarap, ano, nasa ilalim tayo ng puno na ito. Mainit ang panahon, tapos tayo nandito, nakahilata lang, naghihintay ng niluto natin. Ayan, nandyan lang, sarap ng ganyan mga kainis. Parang buhay probinsya lang sa Pilipinas, katulad yung nabanggit ko noong nakaraan, ano. Tapos lalagyan nga pala natin ng pagkain yung mga ibon natin, wala na. Naubos na nila kasi syempre gutom yan pagka ganitong summer. Ako, talaga namang yung benefits ng ating punong kahoy dito sa backyard natin, ano? Kaya ito mga kainags, hinayaan ko na lang tumubo to. Di ba dati, kinuwento ko sa inyo na pinutol ko to. Pero sabi ko, kailangan palaguin ko to para meron tayong matambayan dito sa backyard natin, katulad nitong summer, no? Dali lang mga kainags, ha? Yan. Konti pa. Teka, may tumatawag sa akin, ha? Hindi, wala yan, scammer yan. Yan, saka natin lagay itong mga, okay na, alright. Nako po. Ito pa. Gata. Alright, nako. Yan. Haluin natin konti para hindi dumikit yung sa ilalim, ano. Kita nyo mga kinags, nako po, Panginoon, kulay pa lang. Ang mukhang masarap na. Kukuha lang ako ng mga herbs kasi kailangan ko lagyan ng mga herbs yan. Takpan muna natin mga kainags. At nako, yan. At itong mga to, ilagay na natin sa basura habang maaga pa. Ito, ilagay namin to sa recycle. Itong mga lata, recycle yan Ito, iwanan natin dyan. Pero kailangan natin takip para hindi magdapuan ng langaw. Baka dapuan ng langaw, kunin ko na to. Yan. Tara.
Mamili lang tayo ng mga herbs dito. Actually, ako mga kainags, wala naman ako alam sa pagluluto. Ako hula-hula na lang. Ito, kagluluto black pepper, pwede na yan. Ito, ano ba to? Basil yata to, no? Lagay natin dito. Yan, tsaka maghanap pa tayo rito. Ito, okay na yan. Basta meron tayong may sangkap. Actually, hindi ko po alam kung paano gumamit ng mga to. Basta lagay lang ako ng lagay. Masabi ko lang na meron ako nilagay ng mga herbs. Ito, mukhang ano to no? Rosemary. Tama ba? Rosemary ba to? Anyway, tingnan nga natin. Ang alam ko yung rosemary, parang rosemary nga to, no? Alam ko yung rosemary nga. Ang alam ko po yung rosemary sa mga steak, no? Sarap. Tsaka to. Pwede na yan, no? Dill. Pangalan. Lalagay ko lang dito para isang budburan na lang. Unahin muna natin tong isa na to. Yan, no? Meron lang mailagay. Sabi, para lang kunwari sosyal at masarap sa paningin. Sabi ko po sa inyo, iba-iba tayo ng lasa eh. Paminta, yan. Damihan natin yung paminta. Yan ang gusto kong lasa, yung paminta, yung marami. Maanghang. Tapos syempre po, lalagyan po natin ng sili yan, mamaya ng konti, ano. Tapos to, buksan natin to, ano ba to? Bahala na si Batman dyan. Parsley siguro to, ano. Yan, konti lang, mga kurot-kurot lang. Tapos ito, yan. Lagyan konti. Iyo. Ayan. Alright. Tapos lagyan po natin ng konting dill. Diba? Ayos na yan. Para sa akin po, okay na yung lasa na yan. Langka eh. Ginataang langka. Balik na natin to. Saan natin kinuha? Dito. O, diba? Tsaka itong mga to. Balik na natin sa lagayan. Ayan, dito lang lagayan. Buksan na po natin. Nako, ito na po, kumukulo-kulo na, no? Andito na po sa tabi ko yung mga langka at yung herbs. Haluin lang natin. Yan, kailangan daw po kasi ay pakuluang maigi yung gata. Kasi pagka hindi daw po makulong maigi yan, at hindi na pakuluang maigi ay magpupuroro tayo. Ayan, so pwede na. Hindi, mamaya-maya ng konti. Lagyan na natin itong ating mga herbs, no, mga kainags, ano? Ayan, o. Yan, o, diba? Tak-tak natin. Yan. So, bahala na si Batman dyan. Tapos, kalagyan natin ng konting patis maya-maya ng konti. At sili. Yan. O, diba? Pakuluan muna natin. Yan. Sabi ng nanay ko dati, wag na wag ko raw gagawin yung sandok. Halimbawa, kumain kayo ng kanin. Ay, kumuha kayo ng kanin, no? Tapos, di ba may mga natitirang kanin sa sandok. Wag daw namin gagantuhin. Para matanggal yung kanin sa sandok para bumagsak doon sa kaldero. Wag daw namin gaganunin, no? Kasi daw parang hindi raw maganda yon. Yun ang kasabihan ng matatanda nung araw, ano? Ewan ko kung totoo yun, kung totoo yun or naniniwala kayo sa ganun. Parang hindi raw maganda pakinggan, hindi maganda. Basta pagkakuha ng kanin, kuha daw kayo ng kutsara, yun daw po yung papantanggal nyo sa yung kutsara, yung pantanggal nyo sa kanin. Ganun daw po. Pero syempre nung bata kami din namin ginagawa yon kasi dagdag hugasan. Kasi kami po yung naghuhugas ng mga pinagkainan namin, ano. Merong toka-toka yan eh. Ako sa tanghali, ako yung taga-saing, ako yung lagay ng hapag-kainan, ulam. Toka ko po yan. Ako may trabaho niyan. Maghugas ng plato, yan, ako po naglalagay niyan. Tapos kung naalala nyo po dati, yung kuhaan ng tubig namin, banga, yung jar. Yun, malamig ang tubig doon, napakasarap. Ganun po nung araw, 1980s, nasubukan po namin yan, ano. 1980s, hindi uso sa amin yung yung tawag nito, yung meron kang dispenser, water dispenser, no. Wala pa po nung araw yan eh. Siguro kung meron man, yung mga mayayaman lang po yung nakaka-afford nun. Sa amin po, hindi po talaga. Kasi nakalakihan po ng nanay at tatay ko, talagang sa hirap din po, mahirap din po yung banga. Kaya nung pinanganak kami, yun din yung gamit namin. Kasi syempre yun ang kinalakihan nila. Pero napakasarap po naman talaga. Napakalamig ng tubig doon sa banga, yung jar. Di ba, iaangat mo lang na gano'n yun, yung gripo. Tutubod na yun. Tapos kami rin po yung naglalagay ng tubig doon. Toka-toka rin kami, si Boss Chief, tsaka si Mr. Accountant, si Mr. Engineer, hindi pa po pinapanganak nung araw na yun eh. Hindi pa nasa
1980s din 80s din pinanganak yung bunso natin, pero talagang kami nung time na yung kami na yung baby pa kasi si yung bunso namin, si Mr. Engineer. Yan, ako po, kita napapansin nyo, kumukulo-kulo. Tapos sa umaga po, ang si Boss Chip naman yung yung toka. Siya yung nakatoka sa paghanda ng pagkain. Yan, may mga toka-toka po kami nung araw. Di ba? Nakakatuwa lang maranasan nung araw nung wala pang internet, Ang saya. Comics pa lang noon, comics. Kasi hindi kami makabili ng TV nung araw. Yung pinakalibangan namin noon, comics. Yun. Tapos pagka gusto namin manood ng TV, di ba usong-uso dati yun? Pag nagbukas ng TV yung kapitbahay nyo na merong kaya sa buhay, bubuksan nila yung bintana para yung mga kapitbahay nila nakasilip sa bintana habang nanonood ng ang manok ni San Pedro, lunch date, yan, di ba? Yung Ana Luna, di ba? Mara Clara, ganon, di ba? Mga kainags, nakakatuwa lang, Kung hindi pa natin afford makabili ng TV noon. Tapos siguro nagkaroon kami ng TV noon, utang ng nanay ko, tapos hulugan, parang magkano mabili ng nanay ko noon, 4,000 yata. Parang 13 inches, 13 inches, maliit lang na TV. Yun yung unang TV namin, 1988. Doon kami unang nagkaroon ng TV kasi naawa sa amin yung nanay namin. Lagi kami nakikinood ng TV, Para kaming timang. Yan. Kaya nangutang yung nanay ko ng TV noon. Haluin nga natin. Ayan, mukhang pwede nang ilagay yung natin, Pero konti pa, gusto ko kasi makita yung malapot na malapot talagang malapot yung gata. Ayan, konti pa, Ito nga po pala, kumuha ako ng sili, 3 pirasong sili. Lagay na natin dito sa ayan. Para merong design at konting alat. Tapos lalagyan ko na rin po ng konting patis. Ito patis natin, Hindi ko na rin po ipapakita yung brand ng patis kasi po sobrang napakamahal po nito. Yan. Sandali lang po. Ito na yung pinaglagay natin ng herbs kanina. Yan, lang yung konti-konti lang, timpla-timpla lang. Lasa-lasahan natin para makuha ko po yung lasang gusto ko talaga. Iniiwasan ko po yung masyadong maalat at masyadong matamis. Yan, lagyan natin dito. Alright. Galing. Yan, kung hindi nyo po na itatanong, nung araw po nung napunta ako ng Canada, hindi po talaga ako marunong magluto. Problema ko po talaga yung pagluluto kasi ang alam ko lang po lutuin dati sinaing. Tapos piritong itlog, piritong tilapia, ganun lang po, piritong isda, paksiw, yan, ang paborito natin. Kaya alam mo kung paano lutuin at madalas yung nakikita na yun lagi nating niluluto at lagi nating inuulam sa mga previous vlogs natin, di ba? Yan, nako po, ito na po yung ating pinapakuluan. Hinihintay ko lang po talaga yung yung talagang lumabas yung katas, yung mag-oil, yung gata, Yan, haluin lang natin ng konti. Tama po ba yung ginagawa ko? Hinahalo-halo. Kasi baka dumikit, masunog yung nasa ilalim pag hindi natin hinahalo-halo. Yan, parang nakikita ko na mga kainags at lumalapot-lapot na yung gata, diba? Konti pa. Yan. Tapos saka natin ilagay itong, naku po, Panginoon, napakasarap na ating jackfruit. Paborito ko to mga kainags. Tapos kakain kayo sa napakainit na panahon kasi nung araw mga kainags, kung di nyo na itatanong, yung bahay namin dati, meron kaming bubong, yero, pero walang kisame. Sa Pilipinas, pagka mainit ang panahon, talaga naman, tapos ang baba pa ng bahay namin nung araw. Mababa yung bahay namin nung araw, iba na yung ngayon kasi medyo nakapagpagawa ng bahay ang nanay at tatay ko. Nung nag-retire yung tatay ko, nung namin nakuha ang pera, yun ang pinagpagawa ng bagong bahay natin ngayon. Pero dati, yung bahay namin, mga kainags, kung makikita nyo yung bahay namin dati, yan, bubong, tapos walang kisame. Tapos pag kumakain ka, sobrang init ng panahon, mainit na nga yung kinakain mo. Yan ang ulam namin, ginataang langka, tapos mainit ang panahon. Alam niyo yung nasubukan niyo na yun, di ba? Yung habang kumakain kayo, na sarap kayo sa pagkain niyo, pinagpapawisan kayo, grabe, bumabagsak yung pawis, yung pati yung damit niyo, basang-basa ng pawis. Para kayong niluluto sa kaldero. Kasi ngayong bubong, walang kisame, mainit ang araw, nako, Diyos ko. Pero ang sarap, di ba? Ang sarap maranasan at buti na lang naranasan ko rin yan mga kainags,
Yan. Pero ngayon, nung nakapagpagawa na ng bahay ang tatay ko at nanay ko, meron na kaming kisame. Na nakakatuwa lang. Yan. Konti pa to. Kaya pag ganitong summer, mga kainags, talagang hindi ako papayag na hindi ko magamit o hindi ko maranasang magluto rito sa backyard natin. Tingnan niyo naman yung pwesto natin, 'di ba? Napakaganda, oh. Nakahila-hilahay ka lang na ganyan, no? Pahayahayahay ka lang na ganyan habang inaamoy-amoy mo yung niluluto mong malapit ng malutong ulam mo, 'di ba? Grabe, no? Ay. Kasi sa winter hindi naman natin magagawa yung ganito, no? Hindi tayo makakapagsuot ng sando, 'di ba? Hindi tayo makakapagtambay na matagal dito sa backyard natin. Gawa ng malamig ang panahon. Ito, lagay na natin ito, mga kainags, ano? Nako po. Sarap. Ito pa. Yan. Nako po, Diyos ko po, Panginoon. Anuin lang natin, ikalat lang natin. O halo-haluin natin ng konting halo lang. Baka madurog yung mga nasa ilalim, ano? Bagay, wala namang tayong ibang madudurog dyan. Ito lang iniingatan natin, yung langka. Diba, mga kainags, ano? Yan. Yan, haluin lang po natin at baka dumikit. Kasi po unti-unti na pong nawawala yung yung katas ng ng gata natin, ayan, oh. Kasi dumidikit yung iba pagka hindi natin hinalo, Yan. Sarap po, no? Siguro po nakaka-relate kayo sa akin, pagka ganitong nagluluto tayo sa backyard natin. Yan, dito ganyan ang panahon natin, mainit. Para lang po tayo nasa Pilipinas. Yan, nako po, Panginoon. Ang sarap na, ang bango na, mga kainags, haluin nga natin. Nako. Yun, sabi ko na nga ba, buti na lang hinalo natin kasi dumidikit po siya, no? Yan. Dumidikit siya, oh. Patayin na po natin, okay na to. Okay na po to. Yan. Kung nakapansin nyo, munti ka na, oh. May brown dun sa ilalim, di ba? Ayan, oh. Yan, okay na po yan, Ayan, oh. Buti na agapan natin. Yan. Nako, kita nyo naman, mga kainags, yung lapot ng gata, oh. Lapot ng gata, ang sarap niyan. Takpan na po muna natin. Mamaya ng konti. Titirahin na natin. Ito nga pala yung natitirang paksiw natin, mga kainags, Kunin na natin to kasi sigurado mauubos natin to. Sarap kumain sa labas, sabaw, yan. Ano na to? 3 araw na. Lagyan natin ng konting sili, may sili rito. Mahalang sili rito, nako. Yan, diba? Nako po, sarap nito. Takpan natin at baka sumingaw. So ito na po yung natin, yung ating paksiw at ang ating kanin. Pero syempre ito ang ating pamatay dito. So lalagyan ko na po ng lalagay ko na lang to dito sa Hindi na ako kumuha ng platito. Diretso na natin dito sa po natin, sa kanin. Naku, bango, mga kainags, grabe. Naku, bango. Mukhang perfect ang luto ko, Sarap mo naman po talaga niyan, Naku po. Naku, ang bango, parang lechon. Siguro yung sa yun, sa baboy. May kasama lechon, lagyan din natin ng sili, syempre. Ito, sili ko natin, sili. Sarap yung maanghang. Tingnan nyo naman yung gata, mga kainags, malapot na. Kita nyo, parang toppings lang, Kunan natin ng maraming, jackfruit, langka, kasi paborito ko talaga yan. Tapos takpan natin. Diba? Lagay lang natin dyan. Hintayin natin, huwag sana dumapon langaw, Ano natin langaw? Yan, kakain tayo dyan, syempre. Yan, so nagugas na ako ng kamay, mga kainags, kasi masarap kamayin ang, nako naman, niluto natin langkang to. Kasama ng, nako, ito paksiw pala. Paksiw na makirel. Nako, tingnan natin, mga kainags. Hot, grabe. Grabe, sarap. Panginoon, napakasarap po. Hop. Panalo.
Napakasarap pong kumain dito sa bakuran natin sa backyard. Tapos may mga huni ng ibon tayo naririnig, no? Tapos malilim, makulimlim, masarap ang hangin. Perfect. Nabuti na lang po walang masyadong langaw ngayon. Panginoon. Doon kayo, bawal sa inyo to. Doon kayo. Sarap. Yung kanin ko po, dun sa mga hindi nakakaalam, baka nagtataka po kayo, kulay brown. Kasi po brown rice to. Sarap. Panginoon pa po. Sabi ko. Sarap. Sarap to Yan. Sarap po talaga ng paksiw o kaya ng piniritong isda, no? Match sa mga gulay, no? Sarap. Grabe. Kain po pala tayo. Nakalimutan ko yung imbitahin. Gulo ng mga aso natin, ah. Kasarap po. Grabe. Nakakagana pong kumain dito, no? Yung alikabok. Nako po. Bang Yung kadumaan dito tako. Yung nga po yung nagpapasarap, no? Hindi po natin pinapakain ng mga pagkain ng tao yung nang basta-basta yung mga aso natin. Hindi katulad sa mga aso natin sa Pilipinas, sa mga askal. Matitibay yun, mga yun.
Busog na po ako pero gusto ko pang kumain ng kumain. Yan, nako po. Pagkatapos natin kumain mga kainags ay syempre zero cola, di ba? Diyos ko po, ang sarap.